Elias, magtago ka. Papalapit na ang mga kalaban. Limtek, kailangan namin ng tulong. Matatalo na nila kami. General, naririnig niyo ba ako? General! Ibinaba ng lalaki ang kanyang radyo at tiningnan kung ilan pa ang mga kalaban. Napatingin siya sa kanyang kaliwa at nakita niya ang kanyang matalik na kaibigan na nahihirapan dahil natamaan na sa kanyang tuhod. Huwag ka mag-alala, Elias. May tutulong sa atin. Kumapit ka lang. Hindi ako makakalapit sa'yo. Masyadong maraming kalaban. Bakit hindi kayo maubos? Natamaan ako sa paa. Habang hinahawakan ng lalaki ang kanyang kanang paang walang tigil sa pagdurugo, biglang nakita niyang may naghagis ng granada sa mismong harapan ng kanyang kaibigan. Nanlaki ang mga mata niya. Elias! Tumakbo ka! May granada! Dahil sa lakas ng pagsabog ng granada, tumilapon din siya pero nakita niya pa din kung paano maghiwa-hiwalay ang katawan ng kanyang kaibigan. Nahihirapan siyang napapikit nang biglang nahagip niya ang isang nilalang sa hindi kalayuan. Nagtatago sa likod ng puno. May pulang mga mata at matalas ng ngipin. Ang kaibigan ko. Tulong. Ngunit imbes na tulungan siya, malademonyong umiti lang sa kanya ang nilalang bago naglakad papalayo. Dala ang ulo ng kanyang kaibigan. Hindi. Huwag. Mga kaaswang, ako nga po pala si DJ Popoy. Bisitahin nyo naman kami sa Aswang Radio. And please subscribe, like, comment, share, and ring the bell button para updated kayo sa aming mga kwento. Huwag kalilimutan, Aswang Radio. Magandang araw sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Una sa lahat, nagpapasalamat ako dahil napili niyong isa ako sa mga magbabahagi ng kwento sa inyong channel. Bilang masugid na taga-subaybay, masaya ako naging bahagi ako dito. Itago niyo na lang ako sa pangalang Harold. Isa akong aspiring journalist sa barangay namin. Marami akong naririnig na iba't ibang mga kwento sa aking mga kapitbahay, lalo na sa matatanda. At may isa akong hindi makakalimutan. Ito'y kwento sa akin ng aking tiyo. Galing sa aming lolo na pumanaw na. Tatawagin ko na lang ang aming lolo na Marco. Isang sundalo si Lolo Marco nung kasagsagan ng digmaan sa pagitan ng sundalo at mga Moro. Sa tiyo ko narinig ang kwentong ito dahil mas malapit kami sa isa't isa kesa sa papa ko. Sabi ni tiyo, isa sa mga mahalagang tao si Lolo ng panahon ng giyera. Marami siyang napagdaanan tulad ng pagkawala ng malalapit sa kanyang buhay. Habang ikinukwento niya yon, napapaisip talaga ako na mayroon palang tulad ni Lolo Marco na napakatapang. Hindi lang sa giyera kundi sa hamon ng buhay. At ito ang nagtulak sa akin na ipadala ang kanyang kwento sa inyo. Bata pa lang si Lolo. Pumanaw na ang kanyang mga magulang dahil isa sila sa mga biktima ng giyera. Sundalo ang kanyang ama, kaya ang mga pamana at bayad ng gobyerno ay nakabenepisyo sa kanya. Pero hindi niya yun agad nakuha hanggang nasa tamang edad na siya. Meron siyang tiyahin. Wala ito naging asawa. Maganda ang pakikitungo nito kay Lolo. Pero kailanman, hindi niya binalik ang kabutihan ng kanyang tiyahin hanggang lumaki siya at maging isa ding sundalo. At dito ko nasisimula ng kwentong puno ng katatakutan at aral. Sana magustuhan niyo. Magkukwento ako na para bang ako si Lolo Marco. May tinapay at kape na ba kayo? Kung wala pa, kumuha na kayo dahil mas magandang makinig sa kwento habang kumakain. Manong, dito na lang po ako. Ito po ang bayad. Hindi ko kailanman iniisip na babalik pa ako dito. Kinuha ko ang aking tungkod at lumabas sa tricycle. Pag-alis ng sasakyan, agad kong napansin ang mga taong nasa labas na tumingin sa aking kinatatayuan. Mas lalong sumama ang timpla ko. Ngayon lang ba sila nakakita ng tao na may tungkod?
Adobo! May paninda po akong adobo! Bili na kayo! Mula sa malayo, may nakita akong dalaga. May dala itong maliit na bayong habang nakangiti na nakikipag-usap sa mga mamimili. Mas lalo kong nainis sa paraan ng pangiti niya. Aalis na sana siya nang makita niya ako. Sakto naman na hindi ko nakita ang batong nasa daan, kaya natisod ako. Pesting bato. Kuya, kailangan niyo po ba ng tulong? Bakit ka lumapit sa akin? Mukha bang hindi ko kaya ang sarili ko? Patawad. Gusto ko lang na tulungan ka. Pues hindi ko kailangan ng tulong mo. Pero yung paa mo parang... Bobo ka ba? Hindi ba nakikita na lumpo ako, ha? Ngayon kung wala ka na masasabi, umalis ka na sa harapan ko. Pagkasabi ko noon, sakto naman na nahulog ang ilang mga gamit na nakasabit sa aking ransel. Mas lalo akong nainis at bago ko pa man yun pulutin, nauna na ang babae. Ano ba? Hindi mo ba ako naiintindihan? Kaya ko mag-isa kumilos. Naiintindihan kita. Aalis na ako. Oh, etong damit mo. Isa ka palang sundalo. Eh ano naman ngayon? Wala. Eto, pasensya na. Tumalikod siya sa kanaglakad palayo sa akin. Napabuntong hininga na lang ako sa kainayos ng damit kong nahulog. Maglalakad na sana ako nang may narinig akong papalapit na takbo mula sa aking likod. Agad ako naging alerto at itinaas ang tungkod ko para paluin ang papalapit nang makita kong isa yung matandang lalaking lasing. Iyo, isa ka rin sundalo? Kilala mo ba si Rafael? Sundalo rin siya. Matagal na siyang hindi umuwi. Anak ko siya. Napakabait niya. Nagkita na ba kayo? Wala ho akong kilalang Rafael. Kung hindi pa siya umuwi, maganda na lang kayo sa maaaring masamang balita. Anong masamang balita? Ligtas ang anak ko, hindi ba? Umuwi na lang kayo, Manong. Lasing ka na rin. Hindi. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang anak ko. Nasa si Rafael. Nagulat ako nang bigla siyang lumuhod at hinawakan ng aking mga paa. Gusto kong umatras pero malakas ang pagkakahawak niya sa mga paa ko. Hindi pa tuluyang humihilom ang sugat ko sa paa, kaya napadaing ako. Manong, bitiwan niyo nga ako. Hindi ko alam kung nasaan ang anak niyo. Alam kong buhay pa si Rafael. Hindi totoo ang sinabi sa balita. Hindi totoo ang sinabi ng polis. Buhay pa ang anak ko. Pa ako! Bitiwan niyo ako! Lumakas ang usap-usapan sa paligid. Pinagpapawisan ako at hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Nahihirapan ko siyang tinulak at sisipain ko na sana nang may mga payat na mga kamay ang humawak sa balikat ng matanda. Manong Lando, hindi niya po alam kung nasaan ang anak ninyo. Hindi po yata sila magkagrupo. Pero huwag kayong mag-alala. Alam kong babalik ang anak ninyo. Si Rafael, mahal na mahal ko ang anak ko. Walang pera makakatapat sa buhay ng anak ko. Alam ko pong nararamdaman ninyo, Manong. Pero hindi po natin masisisi ang lalaki kung wala siyang alam. Dahan-dahan namang lumayo sa akin ang lasing na matanda. Umiiyak siyang tumingin sa babae bago tumango at tumayo. Gumigewang niyang kinuha ang bote ng alak. Saka naglakad papalayo habang tinutungga ang bote. Ay, pasensya ka na. Ganyan talaga si Manong. Lalo sa mga pumupunta dito, lalo na kung sundalo. Palagi niya kasing hinahanap ang anak niya. Sana buhay pa siya. Patay na ang anak niya. Ha? Paano ka na kasi siguro? Sinabi mo ba yan sa kanya? Mas lalo siyang... Sinabi niya tungkol sa perang makukuha pagkatapos ng digmaan. Sigurado ako patay na yung anak niya. Hindi lang niya matanggap. Bakit ka ganyan? Anong bakit? Paano
Paano mo nasasabi ang mga salitang yan na para bang hindi mahalaga ang buhay ng tao? Sundalo ako, di ba? Palaging may namamatay sa tuwing may gera. Yun lang? Hindi mo alam na sa pagkamatay nila may naghihintay sa kanyang pamilya? Sino ka ba? Alam mo na ba ang mga pinagdaanan ko? Isa ka lang namang mahirap na babaeng padaan-daan sa kalsada para magbenta. Nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Hindi siya sumagot. Tiningnan niya lang ako na para bang isa ako sa kamuhi-muhing tao sa buong mundo. Hindi ko siya pinansin. Dahan-dahan akong tumayo habang inaayos ang mga gamit ko. Tinalikuran ko na siya at umalis. Hoy, lalaki! Ano na naman? Hindi kita kilala pero sana malaman mo na hindi porket naghihirap ka doon sa digmaan, kaming mga sibilyan wala ring pinagdadaanan. May kanya-kanya tayong gera sa buhay. Pagkasabi niya nun, nauna siyang naglakad papalayo sa akin habang pinapahid ang kanyang mga luha. Napahinto ako habang nakatitig sa kanyang likod. Bahagya akong nakaramdam ng kakaibang emosyon pero kaagad ko yung winaksi at nagpatuloy sa paglalakad. Habang nasa daan, hindi ko mapigilang mapatingin sa mga taong nasa baryo. May nakikita akong mga pamilyar na mga muka at ang iba naman ay mga bagong lipat. May kaunting pagbabago sa baryo. May mga naitayong bahay pero hindi marami. Habang papalapit ako sa bahay, may napansin ako mga matang nakatitig sa akin. Napalingon ako at tiningnan para kumpirmahin kung ano, pero wala akong nakita. Nagkakamali lang ba talaga ako? Iho, bago ka dito. Napahinto ako nang biglang may marinig akong boses sa aking kanan. Isang matandang lalaking nakabandana ng panyo at mukhang albularyo. Ngayon lang kita nakita dito ha. Hindi ako bago dito. Pero 10 taon akong hindi tumira sa baring to. Kaya pala, kamusta ka? Wala ka bang nararamdaman? Sino ho ba kayo? Bakit niyo ako tinatanong? Ako si Tonyo, isang albularyo sa barangay na ito. Lumipat kami ng anak ko dito 10 taon na din ang nakalilipas. Hindi ako naniniwala sa mga pinaniniwalaan nyo. Kung may pinagbibili kayo mga langis, hindi ko yan kailangan. Ngunit parang may kasama ka, iho. Anong ibig mong sabihin? Napakunot-noo ako. Sinuri ko kung nagbibiro lang siya pero mukhang hindi. Napatingin siya sa kabuuan ko, sa kamarahang umiling. May nakamasid sa'yo at alam kong nararamdaman mo. Hindi ko pa alam kung anong klaseng nilalang pero nakita ko. Nangangailangan ba kayo ng pera? Ano? Narinig niyo ba sa mga tao dito na isa akong mayaman taong nakatira dito? Kung kailangan niyo ng pera, dapat sinasabi mo na lang kagad. Hindi ko kailangan ng pera mo, iho. Sinasabi ko lang ang katotohanan at ayokong maraming taong madamay dahil sa'yo. Ang mga matang nakita ko, parang handang pumatay ng tao. Baliw ka na ba? Alam mo, maghanap ka na lang ng ibang mauuto. Huwag ako Mang Tonyo. Anong mga mata? Ano-anong nakikita ng matandang yun eh. Kung kailangan mo ko, hanapin mo ko. Alam kong lalapit ka din sa akin. Naku, hindi ho. Nagkakamali kayo. Galit akong naglakad. Saktong malapit na ako sa bahay kaya mas binilisan ko ang aking paglalakad. Sasapit na din ang gabi at kailangan ko na ng pahinga. Habang nasa daan, hindi ko mapigilang napaisip sa sinasabing mga mata ni Manong Tonyo. Bigla akong napapikit nang may putol-putol na memorya akong naaalala. Pulang mata. Ulo ng tao. Marco! Anak, dumating ka na! Ay, ayos ka lang ba? Masakit ba ang ulo mo? Bitawan mo ako. Pasensya ka na, anak. Hindi kita magulang. Huwag mo akong tatawaging anak. Iho, alam kong pagod ka. Tutulungan na kita. Kaya ko na ang sarili ko. Ano ba mga klaseng taong meron dito? Daming pakialamera. Gilit akong tumalikod kay Tia Elsa. Nang mamatay ang aking mga magulang dahil sa gyera,
Siya na ang tumayong magulang ko. Sa una akala ko gusto niya ako maging anak. Pero nang malaman ko sa mga kapitbahay namin na inalagaan niya ako noon para sa pera, kinamuhian ko na siya. Sinumpa kong hindi ko kailangan ng mga taong mag-aalaga sa akin dahil walang makakatapat sa pagmamahal ng mga magulang ko. May pagkain ako niluto pala, Marco. Gusto mo bang kumain din? Di ko kailangan ng pagkain mo. Mas gugustuhin ko magutom. Huwag naman, iho. Lalo na't hindi pa humihilo masugat sa paa mo. Sinabi pala sa akin na nangyari sa'yo. O tapos ano? Mag-aabang ka kung may perang ibinigay sa akin ng gobyerno. Gusto mo na sagot? Oo, meron. Pero hindi mo kailanman makukuha ang pera sa akin. Marco, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ako nanghihingi ng pera. Gusto kitang kumustahin. Alamin kung ayos ka lang. Buo pa naman akong dumating, di ba, Tia? Pwede ba? Gusto ko mapag-isa. Pumasok na ako sa bahay at malakas na sinarado ang pinto. Napapikit ako habang inaalala ang nagdaang mga taon. Siya ang huli kong pinagkatiwalaan pero sa huli, niloko niya ako. Napatingin ako sa loob ng bahay. Malinis pa din na para bang hindi ako 10 taong nawala. Nililinis pa rin pala niya yung bahay na to. Para namang may magbabago sa pagtrato ko sa ginagawa niya. Binaba ko ang mga gamit ko at lumapit sa cabinet kung saan nandoon ang litrato ng aking mga magulang kasama ako. Kinuha ko yon at umupo sa sahig habang hawak-hawak ang litrato. Kung hindi ako nagkakamali, 15 taong gulang pa lang ako nito. At ito ang huling litrato naming magkakasama. Sundalo ang ama ko at sumunod ako sa yapak niya. Siya ang idolo ko at hindi ko makakalimutan ang araw na niligtas niya ako sa gitna ng gyera. Itinago sa maliit na cabinet. At pagkatapos ng walang hintong putukan, doon ko nalang nabalitaan na wala na ang aking mga magulang. Tatay, patawad po kung hindi ako naging kasing tapang niyo. Hindi ko man lang nailigtas yung kaibigan ko. At ito pa ako ngayon. Hindi ko na may pagpapatuloy ang aking serbisyo dahil lumpo na ako. Napatingala ako habang pinipigil ang pagtulo ng aking mga luha. Napapikit ako at bigla akong naalala ang nakatagong isang sapato sa aking ransel. Kinuha ko yon at pagtingin ko dito, mas lalo akong naiyak. Ang kalahati ng sapatos ay halos natutuklap na at may sunog sa ilalim. Ito ang sapatos na Elias, ang kaibigan ko. Bago lang ito at sinabi niya sa akin na ito yung paborito niya sapatos. Gusto nga rin daw niya akong bilhan ng isang baris na tulad nito eh. Pero ngayon, ito na lang ang natitira kong alaala sa kanya. Bakit ba palagi nawawala yung mga taong mahal ko sa buhay? Bakit palaging ako lang ang ligtas? Agad kong pinahid ang luha ko at tumayo. Nilagay ko ang litrato sa cabinet at dahang-dahang lumapit sa pinto. Sino yan? Tia, kung ikaw yan, di ko kailangan ng tulong. Sino yan? Magandang hapon po. Isa po akong sapatero. Magtatanong lang po sana ako kung gusto niyong kumuha ng serbisyo ko. Sapatero? Oo, iyo. Mura lang. Ano ka nakapasok sa bakuran? Bukas naman yung bakuran mo eh. Matagal na akong nag-iikot-ikot dito at ngayon ko lang napansin na bukas ang bahay na to at nagbabaka sakali akong meron kang ipapaayos. Punot no ako napatingin sa sapatos. Hindi ako halos makagalaw dahil may kakaiba akong nararamdaman. Lalo na't eksaktong dumating ang sapatero na para bang alam nito na kailangan ko siya. Mahigpit akong napahawak sa tungkod at dahan-dahan kong binuksan ang pinto at bumungad sa akin ang may katandaang lalaki. May dala siyang pangtahi at panglinis ng sapatos. Kailangan mo ba, iho? Ito, gusto ko ipaayos. Ito. Nako, ang laki na ng sira ng sapatos mo. Pero huwag ka mag-alala. Kayang-kaya kong ayusin tong sapatos mo. Umupo siya sa may pinto at nagsimulang ayusin ang sapatos. Nasa malapit lang niya ako. Matama na nakatingin sa kanya.
Hindi ko alam kung naaalala mo ako pero dati din akong sapatero ng tatay mo. Hindi nagpapaayos ng sapatos ng tatay ko maliban sa nanay ko. Nako, hindi mo lang yata ako naalala o nakita. Pero paminsan-minsan akong pumupunta sa inyo noon. Baka nga ho. Ang sapatos na to, mamahalin to ah. Bakit parang nasunog? Anong nangyari? Nasabugan ng granada. Granada? Teka, kung hindi ako nagkakamali, sundalo ka, iho? Ba't? Pareho lang pala tayo. Noong kabataan ko din, isa akong sundalo. Bakit naman naging sapatero ngayon? Simula nung magretiro ako sa pagiging sundalo, ito ang naisipan kong gawin. Wala din naman akong pamilya para alagaan, kaya hindi ko kailangan ng mabigat na trabaho para mabuhay. Hindi ko din naman kailangan ng maraming pera. Masaya na ako sa simple kong buhay ngayon. Tumahimik na ako at hindi na siya tinanong. Habang inaayos niya ang sapatos, napapansin ko ang paminsan-minsan niyang pagtingin sa akin at sa loob ng bahay. Yung pagiging lumpo mo, dahil din ba yan sa gyera? Hindi na ho ninyo kailangan malaman. Mukhang may mabigat kang dinadala, iho. Tulad ko noon, Wala po tayong pagkakapareho, Manong. Napahinto siya sa katumingin sa akin. Ang kanyang mga mata, habang tinititigan ko yon parang kusa itong kumikislap. Nanindig ang mga balahibo ko. Inabot niya sa akin ang sapatos at saka ngumiti. 4 pesos lang, iho. Itong apakan, hindi ko na masyadong naayos dahil hindi na kaya pero magagamit mo na uli yan. Ayos lang. Ito bayad. Salamat. So ulitin, iho. Sabihan mo lang ako kung may ipapaayos ka ulit. Sinundan ko ng tingin ng matanda. Hindi pa din mawala ang kakaibang pakiramdam ko habang nakatingin sa kanyang likuran. Hindi nagtagal. Unti-unti na ding lumubog ang araw. Pumasok ako at inayos ang mga gamit ko. Ilagay ko muna ang sapatos sa ilalim ng higaan ko bago tuluyang humiga sa kama. Ano yun? Parang may nagkakaskas sa bubungan ha. Tatayo na sana ako na makaramdam ako ng matinding pananakit sa tiyan. Kaya bigla akong napadaing. Nagsimulang mamawis ang buong katawan ko. Ang pagkaskas pa din sa bubong ay nagpatuloy. Kasabay ng mas lalong nagpasakit ng tiyan ko. Ano nangyari? Wala naman akong kinain kanina para sumakit ang tiyan ko ng ganito. Kung ano mga hayop ka nagkakaskas sa hero, tumigil ka. Pagkasabi ko nun, mas lalong lumakas ang pagkaskas at unti-unti na din ako nahihilo. Wala sa sarili akong napapikit hanggang sa tuluyan ako nawala ng malay. Nagising ako nang tumama sa mukha ko ang sinag ng araw. Napahawak ako sa aking tiyan at wala na akong nararamdaman na kahit anong sakit. Napatingin ako sa bawat sulok ng aking kwarto bago dahan-dahang lumabas. Paglabas ko, agad kong naamoy ang aroma ng pagkain na nagmumula sa kusina. Naglakad ako papunta doon at nakita ko si Tia Elsa na naghahanda ng pagkain sa lamesa. Marco, gising ka na pala. Kumain ka na. Paano ka nakapasok rito? Nakalimutan mo na bang may susi din ako dito? Ako ang palagi naglilinis ng bahay, hindi ba? Hindi mo na kailangan gawin ang lahat ng to. Nako, kahit ilang beses mo kong ipagtabuyan, hindi ako susuko na kuhanin ang loob mo. Sa akin ka pinagkatiwala ng mamang mo, kaya wala ka na magagawa. Alam ko naman na ginagawa mo lang to dahil sa pera. Iho, ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo na kahit hindi na ako makakain ng isang araw, ayos lang. Basta ikaw, maalagaan ko. Hindi ko ito ginagawa dahil sa pera. Hindi ko siya sinagot. Umupo lang ako sa pagkainan at tinikman ng mga niluto niyang pagkain. Unang tikim ko pa lang nun, bigla akong naalala ang aking ina. Parehong-pareho sila magluto. Napahinto ako sandali, pero hindi ko ipinakita ang aking emosyon. Saka kumain na ako ulit. Ayos lang ba? Masarap ba ang luto ko? 10 taon mo nang hindi rin yan natitikman. Ayos lang. Ganun pa rin ang lasa. Talaga, mabuti naman. Kumain ka na rin at tigilan mo ng kakasalita.
Imbes na magalit sa pagiging masungit ko, ngumiti siya at sinamahan ako sa pagkain. Tanging kalansing ng kutsara at tinidor ang naririnig ko sa buong kusina. Habang kumakain, bigla akong naalala ang nangyari sa akin kagabi. May narinig ka ba nagkakaskas sa yero ng bahay ko kagabi? Nagkakaskas? Wala naman. Bakit, iho? Wala. May narinig lang ako kagabi pero hindi ako sigurado kung panaginip ko lang yun o totoo. Baka nananaginip ka kasi kung meron man, maririnig ko. Ang lapit-lapit lang ng bahay natin. Tumango ako at tinapos ang pagkain. Tumayo ako at nilagay sa lababo ang aking mga plato. Hindi din nagtagal. Sumunod si Tia Elsa at kukuhain na sana ang platong ginamit ko nang nilayo ko yun sa kanya. Ako nang bahala, Tia. Umuwi ka na sa inyo. Ayos lang naman, iho. Wala din naman akong gagawin. Mas komportable ako dito nang wala ka. Sana maintindihan niyo ako. Natigilan siya at matamlay ng umiti. Inilagay niya ang plato niya sa lababo saka lumabas. Nilagay ko lang muna ang aking tungkod sa gilid saka naghugas na ng plato. Pagkatapos, pumunta ako sa sala at inisip muli ang nangyari kagabi. Parang totoo lahat ang naramdaman at narinig ko kahapon Pero bakit? Mukhang kailangan ko muna magpahangin. Lumabas ako ng bahay saka pumunta sa may malapit na tindahan. Habang naglalakad ako, ganun pa din ang iilan sa mga tao. Pinagmamasdan nila ang bawat galaw ko. Biglang may nakita akong maliit na tindahan. Habang papalapit ako, bigla ako namang nakita si Tia Elsa. Tatalikod na sana ako nang makita niya din ako. Marco, may bibilihin ka? Wala na silbi kung aalis ako. Nandito naman na ako Opo, Manang, pamangkin ko. Kadarating lang kahapon. Ay, opo. Siya nga, yung batang tahimik noon. Naging sundalo din siya. Pabili ng kape. Eto bayad. Ako na magbabayad, Marco. Idagdag mo na lang Manang Petwa ang kape sa babayaran ko, ha? Napabuntong hininga na lang ako sa kahinintay na ibigay sa akin ang kape. Hindi na ako nakipagbangayan pa dahil pagod na ako sa pakikipag-usap sa kanya. Nang binigay sa akin ang kape, sinabi ng matanda na nakikita nga niya ang itsura ko sa tatay ko. Hindi ako nagsalita at hinayaan ko na lang silang mag-usap. Naku, Nanay Petwa, sinabi mo pa, pareho silang gwapo. Kaya pinagkakatinginan kapag dumadaan. Dahil sa lumpo ko, kaya nila ako tinitignan. Hindi kaya. Akala mo lang yun, iho. Pero hindi nila napapansin yan. Dahil mas nagagandahan sila sa kakisigan mo. Aalis na ako. Salamat. Aalis ka na? Dito ka lang muna sa labas, iho. Mas magandang may makakausap ka. Sasagot na sana ako nang marinig ko ulit ang isang pamilyar na boses ng isang dalaga. Kung kahapon nagtitinda siya ng adobo, ngayon ay sinigang naman. Ay, mabuti na lang at naabutan ko si Sandra. Iha, halika, bibili ako sa'yo. Magandang umaga po, Aling Elsa. Teka, ikaw yung lalaki kahapon. Si Marco bang tinutukoy mo, Iha? Pamangkin ko siya. Kadarating lang niya kahapon. Pamangkin? Parang ang layo na ugali niyo sa kanya. Lumpo ako pero hindi ako bingi. Aling Elsa, ilang sinigang ang kukunin mo? Kaunti na lang to, oh. Talaga? O, dalawa yung akin. Alam mo bang matagal na kitang inaabangan pero hindi ka pumupunta sa bahay? Naku, Aling Elsa, minsan lang ako umabot doon dahil palaging nauubos ang paninda ko. Medyo may kalayuan din kaunti ang mga bahay. Hindi na ako magtatanong pa kung bakit. Lahat nasasarapan sa luto mo. Para kang yun? Yung nakikita ko sa mga telebisyon sa bayan. Chef po ba? Yung nagluluto sa mga malalaking kainan? Ayun nga, bagay na bagay ka doon. Maraming salamat po. Sa totoo lang pangarap ko magtrabaho din doon, kaso hindi pa sa ngayon. Talaga? Pag-isipan mo, Iha. Baka din may mga paligsahan sa pagluluto, sumali ka. Opo, Aling Elsa. Kung sakali man sasabihan kita. Siya. Eto ang bayad ko. Mauuna na muna ako. Marco, Sandra.
Aalis na rin ako. Mag-usap muna kayo. Kakauwi mo lang tapos sa bahay ka lang magkukulong. Napapikit ako kasabay ng pag-alis ni Tia Elsa. Pagbukas ko ng aking mga mata, nakita ko ang dalaga ng pangalan pala ay Sandra na nakatitig sa akin. Napansin kong marami siyang nunal sa mukha. Bigla siyang napaiwas ng tingin sa akin at umiwas din ako ng tingin. Hindi ko na siya pinansin pa. Naglakad ako papunta kung saan ako dalhin ng paa ko. Marco! Gusto mo bang bilhin mo na lang itong nag-iisang supot ng sinigang? Magkano? Sinigang na baboy ito. Piso ang isa. Sige, kukunin ko na. Lumapit siya sa akin at masayang inabot sa akin ang paninda niya. Nilalagay niya sa plastic. Napatingala siya sa akin at napakunot noo. Pinaglihi ka ba sa ampalaya? Anong ibig mo sabihin? Palaging mapait kasi ang timpla ng mukha mo eh. Palagi nakakunot ang noo mo. O kaya naman seryoso. Siya ka napakasungit pa. Bakit naman ako ngingiti sa'yo? Ha? Hindi ko naman sinasabi na ngumiti ka sa akin. Kung wala ka matinong tanong, pwede mo na bang ibigay yan sa akin? Oo, eto. Sandra, iya. Ganda mo naman ngayon. Manong Judas, ubos na po ang paninda ko. Talaga? Wala namang problema. Pwede namang ikaw na lang. Manong, mawalang galang na ho. Pero nang babastos ko kayo eh. Bastos? Pinabastos ba kita, iha? Umalis na tayo dito. Tayo nga alis. Siya ang lumapit eh. Di siya dapat ang umalis. Ang tapang mo namang lalaki ka, ha? Marco! Manong, tama na po! Dahil hindi ko alam na gagawin niya yon, hindi ko nasundan ang galaw niya. Sinuntok niya ako ng maraming beses. Malapit ko nang abutin ang baril na nasa bulsa ko nang inilayo ni Sandra ang matanda sa akin. Tama na po! Tatawag na ako ng opisyal kung hindi pa kayo hihinto. Napahinto naman ang matanda. Saka ngumiti kay Sandra at hinawakan ng puwetan niya saka umalis. Mas lalong kumulo ang dugo ko. Ayos ka lang ba? Bakit mo lang siya inayaan na ganunin ka? Pinabastos ka na eh. Hindi naman ulit niya yun gagawin. Paano makakasigurado ha? Bakit hindi ka lumaban? Hindi ganun yun kadali. At ayoko malaman ni tatay. Nung ayaw mo malaman, hihintayin mo pa bang magawa na matanda ngayon yung pantasya niya sa'yo bago ka kumilos? Umiiyak lang siyang napatungo sa kapinulot ang sinigang na binili ko. Ibinigay niya yun sa akin, saka tumingin sa mga natamo kong sugat. Gusto mo bang gamutin kong sugat mo? Sarili mo ang alalahanin mo. Tumayo ako at kinuha ang tungkod ko. Nag-iika-ika akong umalis at iniwan doon si Sandra. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Tia Elsa na nasa labas ng bahay niya. Nang makita niya ako, agad na nanlaki ang mata niya saka lumapit sa akin. Iho! Marco! Ano nangyari? Wala ho. Ayos lang ho ako. Anong ayos? May pasa ka sa mata. Nakipag-away ka ba? Ayos nga lang ako, Tia. Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo? Napahinto siya saka bumitaw sa pagkakahawak sa akin. Maglalakad na ako papasok ng bahay nang may maalala ako. Anong klaseng pare ito na walang tanod? Mga nangangailangan ng tulong nila. Pumasok na ako sa bahay, pumunta sa kusina para uminom ng tubig. May nakita akong kanin sa lamesa at alam kong galing yon kay Tia Elsa. Kinuha ko yon at kinain kasama ang ulam na binili ko kay Sandra. Habang kumakain, hindi ko mapigilang maramdaman na parang may matang nakatitig sa akin. Mabilis akong tumingin sa pinto at pumintig ang puso ko nang may mapansin akong mabilis na aninong umalis. Kunin ko lang ba yun? Napailing na lang ako at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos kong kumain, pumunta ako sa kwarto ko at napahiga sa kama. Naramdaman ko ang pananakit ng katawan ko. Pero hindi ko yan ininda.
Nagpupuyos pa din sa galit ang puso ko habang inaalala ang nangyari kanina. Papasok ako, Marco. Anong ginagawa mo dito? Alam kong ayaw mo ako makita ngayon pero kailangan mo itong yelo para sa pasa mo. Ilagay mo na lang dyan. Nilagay niya sa maliit na mesa ang yelo saka tumingin sa akin na nakatitig sa kisame. Ilang segundo siyang nakatayo doon, kaya lumingon na ako sa kanya. Ano? May sasabihin ka pa ba? Marco, iho, alam kong marami akong hindi mapupunuan sa'yo dahil unang-una, hindi akong magulang mo. At wala akong nabuong pamilya. Kaya hindi ko alam na minsan, ang mga ginagawa ko'y nakakasakal na sa'yo. Pero, nandito ako palagi. Kung kailangan mo ng kausap. Hindi na ako bata, Tia Elsa. Alam ko. Pero may parte pa rin sa akin sobrang bilis na paglaki mo na nakalimutan mo na maging bata. Gusto ko na magpahinga, Tia. Walang problema. Aalis na ako. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka, ha? Hindi mo na kailangan maghintay. Hindi kita tatawagin. At pakisarado ang pinto. Tumango siya at nakita ko ang tamlay sa kanya mga mata bago tumalikod. Nang marinig ko ang pagsarado ng pinto, tumayo ako at napaupo sa kama. Napatitig ako sa yelo bago kumuha ng isa at nilagay sa mata ko. Hindi na ako magdadalawang isip kung makita ko ulit ang matandang yun. Buong araw nagkulong lang ako sa bahay hanggang umabot ang kinabukasan. Pagkagising ko, naisipan kong maglakad-lakad muna dahil nabibigatan na ako sa sarili ko. Nasanay kasi ako noon na palaging nag-ehersisyo. Malamig ng hangin ah. Naglakad na ako palayo sa bahay. Napatingin ako sa paligid dahil hindi pa din marami ang tao sa baryo. May mga dinadaanan pa din na walang katao-tao. Napatingin ako sa paa ko at binalak na tumakbo. Bitawan niyo ho ako! Teka, tinig na yun. Peste, di ko nadala ang baril ko. Iha, pagbigyan mo na ako. Alam kong gusto mo rin to. Matagal na kitang pinakikiusapan pero hindi mo ako pinakikinggan eh, ha? Ah! Tulong! Tulong! Tumahimik ka! Agad-agad akong naalerto nang marinig ko ang tinig ni Sandra na sinasaktan ng boses ng isang matandang lalaki. At alam kong yun ang matandang Judas kahapon. Agad ko silang hinanap. Sinubukan kong tumakbo pero sumakit ang paa ko. Muntik na din ako madapa. Dahil doon mabilis na lang ako naglakad at liliko na sana ako nang biglang may nakita akong isang figura na nakatingin sa akin. Pulang mga mata. Ang kanyang ngiti. Parehong-pareho ng nasa panaginip ko. Panaginip ko ba yun? Tulong! Sinabi kong tumahimik ka kung ayaw mong masaktan. Ito lang naman ang gusto kong ibigay mo, Sandra. Ang matagal ko nang pinagpapantasyahan ng katawan mo. Bitiwan mo ako! Peste, nasan sila? Naglakad ako papasok sa gubat kung saan ko naririnig ang mga tinig. Padilim ng padilim habang pumapasok ako dahil sa mataas at makakapal na mga puno. Hindi nagtagal, huminto ako sa isang malaking puno at may nakita akong paa. Alam kong hindi yun kay Sandra, kaya agad ko yung hinila. Hayop ka! Sino ka? Lumayo ka sa kanya kung ayaw mo ng gulo. Ikaw ang lalaki kahapon, oh. Yung bagong dating na sinasabi nilang sundalo. Ano? Dahil ba isa kang sundalo, akala mo kaya mo na ako? Marco! May dala siyang patalim! Huwag ka magkalala. Ayusin mo ang mga damit mo at umalis ka na rito. Pagkasabi ko noon, agad namang naglabas ng kutsilyo ang matandang lalaki. Medyo matipuno ang kanyang katawan, pero hindi yun nagbigay ng takot sa akin. Seryoso lang ako nakatingin sa kanya nang bigla siyang sumugod. Agad kong sinangga ang kutsilyo at kukuhain na sana yun sa kanya nang masuntok niya ako sa mukha, kaya nawalan ako ng balanse. Kinuha niya naman ang oportunidad para saksakin ako, pero nasugatan lang ako sa braso. Marco! Manong Judas! Itigil mo na to!
Bakit hindi ka pa umalis? Umalis ka na. Biglang nawala ng konsentrasyon ng matanda. Kaya gamit ng kaliwang paa ko, sinipa ko ang kamay niya may hawak ng kutsilyo at nahulog yun. Dahil masakit pa ang kanang paa ko, napaupo ako at pumatong naman sa akin ng matanda at sinuntok ako ng maraming beses. Sinangga ko yung lahat pero natamaan pa din ako ng iba. Naririnig ko pa ding sumisigaw si Sandra sa likod. Nakita kong nakuha ng matanda ang kutsilyo. Pusang lumakas ang tibok ng puso ko at akala ko masasaksak na niya ako nang may pumalo sa kanyang ulo. Walang iya kayo! Lumayo ka na sa kanya, Marco. Kailangan natin tumakbo. Hindi. Hanggat hindi siya natututo, mas lalo ka lang niyang gagambalain. Hanggat nabubuhay ako, hindi ako hihinto. At hindi imposibleng galawin ko rin ang ama mo, Sandra. May sakit siya, hindi ba? Huwag mong isasama ang ama ko sa kademonyohan mo. Tamang-tama sa iyong pangalan mo. Judas! Anong sabi mo? Pagkasabi niya nun, sumugod siya kay Sandra. Pero nauna akong kumuha ng matulis na kahoy na nakita ko at direktang tinusok ang kanyang tiyan. Nanlaki ang mata ni Sandra na makita niya ang ginawa ko. Walang awa kung mas ibinaon ang kahoy, kaya napaubo ng dugo ang matanda. Marco! Mamamatay siya! Yan ang gusto niya. At ang tanging paraan lang para hindi na siya manggambala ng tao. Akala nyo makakatakas kayo sa ginawa nyo? Alam mo kung ako, iisipin ko kung paano mo haharapin si Satanas sa impyerno. Pagkasabi noon ay tinulak ko siya palayo kay Sandra at napahiga ang matanda. Itinaas pa niya ang kanyang mga kamay at aabutin sana si Sandra. Pero nilayo ko ang dalaga at tinago sa aking likod. Ilang sandali lang, nang isa-isa at nabawian ng buhay. Patay na siya, Marco. Kailangan na natin umalis rito. Iwan na lang natin siya dito. Bakit? Gusto mo dalhin siya sa ospital at sabihin ang nangyari? Pero... Halika na. Hinila ko siya at umalis na kami sa gubat. Napapikit ako nang maramdaman ko ang kirot sa aking braso. Biglang huminto si Sandra, kaya napahinto din ako. Hindi natin siya pwedeng iwan doon ng ganun na lang. Ano bang gusto mong gawin, Sandra, ha? Kung hindi natin siya ililibing, aalingasaw ang mabubulok ng katawan. Mas maraming tao pa rin na makakaalam. Kapag malaman ito ni tatay, hindi pwede. Binitiwan niya ako sa kalaglakad pabalik sa gubat. Napabuntong hininga ako bago galit na sumunod sa kanya. Pagdating namin sa kung nasaan ang katawan ng matanda, pareho kaming napahinto ni Sandra. Marco, sabi mong hindi totoong nakikita ko ngayon. Huwag kang gagalaw. Sa mismong kinalalagyan ng katawan ng matanda, ay may nakita kaming nilalang na kulay itim ang balat. Mahaba ang kanyang mga kuko at parang naaagnas ang kanyang katawan. Napahawak sa braso ko si Sandra. Aswang! Para bang narinig kami ng nilalang na yon at mabilis na lumingon sa amin. Nakita ko ang parehong mata. Ang parehong matatalas na ngipin. Parehong ngiti. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Alam kong siya ang nakita ko noon. Marco! Nakita niya tayo! Kailangan nating umalis! Halika na! Agad akong hinila ni Sandra papunta sa may araw at nanginginig ang mga kamay na tumingin sa gubat. Habang ako, hindi ko pa din maproseso ang sinasabi kong panaginip ay nangyari talaga. Hindi na niya tayo masusundan dito. May araw na. May aswang sa bayan nito. Kailangan itong malaman ni tatay. Aswang? Anong akala mo sa nilalang na yun? Nagkukunwari na aswang? Grabe, hindi ko kailanman iniisip na makakakita ako ng aswang sa baryong ito. Ilang taon na ako nandito pero ngayon lang ako nakakita ng totoong aswang. Kailangan mag-ingat na ang mga tao. Kung ganun, ang nakita ko nun. Hala, malaki ang sugat mo sa braso, Marco. Sumama ka sa akin. Kailangan niya magamot
At isa pa, hindi naligtas sa lugar na ito. Hindi, ayos lang ako. Niligtas mo ko. Hayaan mo ibalik ko ang kabutihan mo. Natameme ako sa sinabi niya at tahimik na nagpahila sa kanya. Habang nasa daan kami, panay ang tingin niya sa paligid hanggang marating namin ang isang kubo at may isang pamilyar na lalaking nagpapahinga sa may maliit na upuan. Biglang napahinto si Sandra, saka inayos ang sarili. Marco, makinig ka. Hindi dapat malaman ni tatay ang tungkol sa nangyari sa akin at kay Manong Judas. Bakit mo yung tinatago sa kanya? Kung hindi kita niligtas kanina, sa tingin mo buhay ka pa ngayon. Alam ko at nagpapasalamat ako sa ginawa mo, pero kapag nalaman ni tatay ang nangyari, baka atakihin siya sa puso. May sakit siya sa puso, Marco. Ayokong mawala siya. Yung natandaan tatay mo? Oo, at ang gagawin natin, sasabihin kong nahanap kita sa daan. Nanghingi ka ng tulong at sasabihin kong sinabi mong may nakita kang aswang. Maliwanag? Puro kasinungalingan. Marco, nagmamakaawa ako. Desisyon mo yan. Matamlay siyang umiti sa akin saka nagpatuloy kami sa pagpunta sa kanyang ama. Habang papalapit kami, mas nagiging klaro sa akin na tama nga ang aking hinala. Ang matandang yon ay ang nagbigay sa akin ng babala na may nakasunod daw sa akin na nilalang. Hindi kaya tinutukoy niya yung aswang na nakita namin? Pero bakit yung sasama sa akin? Ako nagdala ng aswang dito? Tatay, pasensya na po. Gusto mong hingi ng tulong ng lalaking ito. Siya si Marco, ang sundalong bagong dating dito. Iho, anong nangyari sa'yo? Sandra, papasukin mo siya. Pasok ka. Yung pinag-usapan natin, Marco, ha? Kukuha lang ako ng dahon ng bayabas at langis para mahugasan ang sugat mo. Ayos ka lang ba, Sandra? Opo, tatay. Walang nangyari sa akin. Nahanap ko lang po si Marco sa daan habang naglalako po ako ng paninda. Ano ulit ang nangyari sa'yo? May nakaaway lang ako. Pero nasolusyonan na. Hindi na ako gagambalain nun. Nakung bata ka, sinasabi ko na nga bang magbibigay ng kapahamakan ang nilalang na nakabuntot sa'yo palagi. Anong ibig mo sabihin, tatay? Nagkita na kayo ni Marco? Unang tingin ko pa lang sa kanya, naramdaman kong may interesadong nilalang na nakasunod sa kanya. Ang aswang! Yung nakita namin niya! Nakita niya at kinuwento sa akin, hindi ba, Marco? Nakita mo ang aswang? Anong itsura nito? Sandali lang, iho. Huhugasan ko lang sugat mo. Tiisin mo lang kung masakit. May matatalas na kuko at ngipin. May malaking katawan at parang naaagnas ang kanyang katawan. Sinabi sa akin yun ni Marco. Hindi ako sigurado kung tama ba ang hinala ko, ngunit maaaring busaw na aswang ang sumunod sa'yo. Bakit niya ako susundan? Wala akong atraso sa kahit na anong nilalang na yan. Ngayon lang din ako nakaranas ng ganitong problema. Pero isa ang masisiguro ko, nanganganib ang baryo natin. Kailangan natin mapatay ang aswang na yan bago mas maraming maging biktima. Kailangan ninyo? Tatay, alam niyong may sakit kayo. May iba namang albularyo sa baryo natin, hindi ba? Wala silang karanasan sa mga aswang, anak. Kung hindi ako gagawa, mas mangangamba din ako dahil hindi ko alam kung sinong sunod nitong magiging biktima. Maaaring ikaw o ang ibang mga inosenteng tao dito. Pero pwede naman natin sabihan din ng ibang mga taong tumulong. Magtulong-tulong tayo. Hindi ba, Marco? Alam kong nag-aalala ka sa akin, anak ko. Pero kung sasabihin natin na may aswang, mas lalong magiging malaki ang gulo. Paano naman magiging ligtas ang tao sa gabi kung hindi nila alam? Nakipagkasundo na ako sa opisyal ng barangay natin. Ipapatupad ng pagbabawal na paglabas pagsapit ng gabi. Sandali lang. Ayos na ang sugat mo. Kailangan mo lang ulit magpahinga. Iho, mag-iingat ka na palagi. Tumayo si Mang Tonyo saka nakipag-usap sa lalaking dumating. Napatingin naman ako kay Sandra na halatang nag-aalala para sa mangyayari sa mga susunod na araw. Nanatili akong tahimik habang inaalala ang nilalang na nakita ko nung giyera.
Hindi pa din ako makapaniwala na totoo ang mga aswang at mayroong nakabuntot sa akin ngayon. Kung ako ang kailangan niya, ako ang tatapos sa nilalang na yun. Totoong aswang man yun o hindi. Anong ikaw lang? Hindi mo ba narinig ang tatay ko? Sinabi niya makikisaw-saw siya. Dapat hindi lang natin sinabi sa kanya eh. Hindi mo ba narinig ang tatay mo? Alam na niya ang lahat bago mo pa ibukay ang bibig mo. Pero masyadong delikado. Alalahanin mo nga, wala ka bang nakaaway na tao? O baka dahil sa kasungitan mo kaya nangyayari ang lahat ng ito? Pati nga ako nagtatanong kung bakit, di ba? Ibig sabihin, hindi ko rin alam. Doon sa gera? Hindi ko rin alam. Pero may nakita ako nilalang. Isang nilalang na kumuha sa ulo ng kaibigan ko. Baka yun. So tapos, anong gagawin mo? Hindi ko pa rin yung kilala. Napasabunot siya sa kanyang buhok saka tumingin sa kanyang tatay na pumasok ulit sa loob. Nakita namin sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Lumapit sa kanya si Sandra, saka pinaupo siya. Ang puso mo, tatay. Ano inaalala mo? May nakitang hinukay na kabaong sa sementeryo at wala na doon ang katawan ng bangkay. Totoo nga ang hinala ko. Busaw ang aswang na yon. Sila ang mga kumakain ng patay para mabuhay. Pero maaari pa din silang malakit at pumatay ng tao. Nangyari lang ang lahat ng ito simula nang dumating si Marco. Huwag kayo mag-alala. Hindi nyo na kailangan makisawsaw rito. Kaya kong harapin ang aswang na yon. Hindi mo yon kaya ng mag-isa, lalo na't may kabansanan ka. Mas ayoko maging responsibilidad sa pagkamatay ng tao at hindi magiging hadlangan lumpo ko. Maraming salamat na lang sa tulong ninyo. Tumingin ako kay Sandra na parang nagsisisi sa mga sinabi niya kanina, pero wala akong pakialam. Nag-iika-ika akong hinarap ang tungkod ko, saka lalabas na sana nang hinabol ako ni Mang Tonyo. Iyo, may ibibigay ako sa iyong langis. Malaking gamit ito para malaman kung ang nakakasalamuha mo ay isang aswang o tao. Hindi ko na yan kailangan. Ang busaw ay kayang mag-anyong tao. Kung hindi mo alam na siya ang nakakaharap mo, paano mo mapoprotektahan ang mahal mo sa buhay? Natahimik ako. Biglang sumagi sa isip ko si Tia Elsa. Inilagay niya sa kamay ko ang maliit na boteng may langis sa loob. Tinitigan ko yon bago nakaramdam ng tapik sa balikat ko. Kung makita mong kumuluyan, ibig sabihin, maaaring isa siyang aswang. Kukulo ito? Oo, iyo. At kung sakaling makita mo ang aswang, hanapin mo ako. Hindi mo na kailangan tulungan ako, Manong Tonyo. Nag-aalala po yung anak mo sa kaligtasan niyo. Alam ko yon, iho. Palagi akong inaalagaan ng anak ko simula na pamatay ang nanay niya dahil sa hika. Naiintindihan ko siya. Pero hindi ko kayang dahil lang sa sakit ko, hindi ako tutulong sa mga nangangailangan. Alam mo bang habang iniisip mo ang ibang tao, ang anak mo ang lumuluha sa'yo? Tinalikuran ko na siya at naglakad palayo. Hindi na niya ako sinundan. Nagmamadali akong umuwi. Hindi ko alam kung anong dahilan pero gusto kong makita kung nasa maayos ang kalagayan ni Tia Elsa. Pagdating ko sa bahay, biglang nakita ko si Tia Elsa sa labas ng bahay, kasama ang sapatero na pumunta sa bahay noong nakaraang araw. Maraming salamat sa serbisyo mo. Akala ko hindi ko na magagamit ang mga sapatos na yun pero parang mirakulo. Naayos mo. Pinapataba mo yung puso ko. Walang anuman. Oh, Marco, dumating ka na. Teka, may nangyari na naman ba? Wala. Ayos na ako. Bakit ka meron ito? Nasugatan ka ba? Maayos na ang sugat ko. Huwag ka na mag-alala. Alam mo, tulad ka ng anak ko noon. Napakakulit. Anak, di ba't sinabi mo wala ka ng pamilya? Oo, pero hindi ko naman sinabing hindi ako nagkapamilya. Mas lalong napakunot ang aking noo. Pinagmasdan ko ang kanyang damit. Parang galing siya sa putikan. Sinundan naman niya ang tingin ko at pinagpagan ang damit niya. Pusang dumagundong na malakas ang puso ko nang may makita ako. Anong ginawa niya dito, Tia Elsa? Ha? Nag-ayos ng sapatos ko.
Nagulat nga ako may sapatero pala sa baryo natin. Madami nga akong ipinaayos sa kanya. Pinapasok niyo ba siya sa bahay? Anong ibig mo sabihin, Marco? Siyempre naman. Teka, ang gusto kong malaman ay ang tungkol sa mga sugat mo. Manong Victor, mas maganda kung umalis na ho kayo. Bakit mo naman siya pinapaalis ka agad, Marco? Nag-uusap pa kami. Wala na kayong dapat pag-usapan. Nagulat siya sa pagsigaw ko. Napatingin ako kay Manong Victor na hindi man lang natinag sa sigaw ko. Marahan siyang tumango saka naglakad paalis. Habang tinitingnan ko ang likod niya, dumapo ang tingin ko sa maliit na bote na kanina pa kumukulo. Nanghihina ang kalamnan ko. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang hulihin. Ayokong madamay si Tia Elsa kaya wala muna akong ginawa. Habang papalayo, dahan-dahan lumingon si Manong Victor at sigurado akong nakita ko ang ngisi niyang nagdulot ng lamig sa buong katawan ko. Anong ugali yan, Marco? Bakit palagi mo na lang ako sinisigawan, ha? Dahil hindi mo siya dapat kinakausap. Anong hindi dapat? Mabuting tao si Victor at ikaw itong sigaw ng sigaw. Matatanggap ko pa kung sa akin lang pero sa ibang mas matanda sa'yo? Wala ka ng respeto. Gusto ko lang kayong ilayo sa kapahamakan. Anong kapahamakan? Ikaw itong umuwing maraming galos at pasa sa katawan. Si Manong Victor, hindi siya tulad ng iniisip mo. Sinabi niya sa akin sa patero siya noon ni tatay. Anong sapatero? Walang dumadalaw na sapatero dito sa amin noon. Napahilamos ako at marahan siyang hinila papasok ng bahay namin. Naguguluhan siya sa ginagawa ko. Pagdating namin sa pinto, huminto siya. Ano naman ba ito, Marco? Iniiwasan mo na naman ba ako? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Pagsapit ng gabi, palagi ka magsasarado ng pinto. Lahat ng bintana at pinto, isarado mo. At siguraduhin mong wala makakapasok. Anong ibig mong sabihin? Para mo naman sinasabi na may papasok sa bahay. Hindi ko alam kung anong pwede niyang gawin. Hanggat hindi ko ito nasusolusyonan, sundin mo ang sinasabi ko, Tia. Huwag ka rin magbubukas ng pinto sa gabi. May nakaaway ka ba, Marco, at iniisip na pupuntahan ka dito? Kaya ba marami kang sugat? Diyos ko! Hindi, Tia. Mali ka. Nagmamakaawa ako. Sumunod ka sa akin. Ayokong pati ikaw mawalay sa akin. Napahinto siya sa sinabi ko. Alam kong ito ang kauna-unahang pagkakataong pinaramdam ko sa kanyang may halaga siya sa akin. Hindi ko din alam kung bakit ko to nararamdaman. Lalo na't alam ko pa ding galit ako sa kanya. Pero ang sa isip ko, ayoko ulit mangyari yung masamang nakaraan. Umalis na ako at hindi na hinintay ang sagot niya. Pagpasok ko sa bahay, agad kong sinarado ang lahat ng mga bintana at pinto. Habang nasa sala ako, iniisip ko kung paano ako maghahanda. Biglang may kumatok. Agad akong napahawak sa baril ko. Marco, nandito ka ba? Sandra, anong ginagawa mo dito? Anong pakay mo? Bakit mo ako pinuntahan? Napatingin ako sa kanyang may dala na adobong manok. Nahihiya niyang inabot ang ulam, saka tumingin sa malayo. Hindi ko alam kung paano manghihingi ng tawad sa'yo, kaya nagluto na lang ako. Hindi mo na kailangan manghingi ng tawad. Wala ka namang kasalanan eh. May kasalanan ako sa'yo. Pinaramdam ko sa'yo na para bang ikaw ang may kasalanan ng lahat. Eh, hindi mo naman ginusto na sundan ka ng aswang. Sus, wala yun. Gutom ka na pala. Sakto lang ito ang ulam. Hindi. Galing sa tiyan ko yun. Hindi ba? Akala ko... hindi pa kasi ako kumain mula kanina. Nagluto muna ako ng ulam para sa'yo. Pumasok ka. Dito ka na kumain. Total, may dala ka namang ulam eh. Talaga? Ayos lang ba sa'yo? Kung ayaw mo, di lumabas ka na. Gusto. Maraming salamat. Mupo ka lang muna dito sa sala. Magsasayang lang ako. Tumango naman siya kaya pumunta na ako sa kusina at nagsaing. Habang hinihintay ko ang pagluto ng kanin, pumunta muna ako sa sala at nakita ko si Sandra na nakatitig sa litrato ng mga magulang ko. Patay na sila dahil sa gera. Talaga?
Anong edad ka nung nawala sila? Bata pa ako. Pero nagawa ko naman mabuhay eh. Alam kong sinasabi mo yan dahil ayaw mo masaktan. Ganyan din ako noong namatay ang nanay ko dahil sa sakit. Ang tapang mo nga eh, nakaya mo lahat. Ako nga si nanay lang ang kinuha sa akin. Parang hindi ko na rin kaya mabuhay. Tapos ngayon, si tatay may sakit. Huwag mong ikumpara na pagdaanan mo sa akin ha. Sa ipanganag mo lang ang salitang pare-pareho tayong may giyera sa buhay. Naalala mo pa pala yun? O bakit? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Wala, hindi. Natutuwa lang ako kasi akala ko parang tumagos lang sa tenga mo yung sinabi ko. Wala namang butas ang tenga ko ha. Ang sarkastiko mo palagi. Ang sungit-sungit din. Ganito talaga ang boses ko. Hindi ka pa nasanay. Nailing na lang siya na para bang sumuko na siya makipagbangayan sa akin. Pumunta na din ako sa kusina at saktong luto na ang kanin. Nagsandok lang ako ng kanin namin. Saka pumunta na sa sala. Naku, salamat. Nakakaya naman sa'yo. Ngayon ka pa nahihiya. Ay, ewan ko na lang. Pasalamat ka at guwapo ka. Kumain ka na nga lang. Alam ko gutom ka na. Ngumuso lang siya sa akin at kumain na. Habang kumakain kami, biglang nakuha ng atensyon ko ang isang aninong gumagalaw sa likod ng puno na nasa harap ng bahay namin. Agad ako lumingon doon at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Manong Victor. Nakangiti at parang may masamang binabalak. Marco, ayos ka lang? Parang namumutla ka. Ang aswang. Anong ibig mo sabihin? Ayun na. Nawala na. Nasaan? Parang imposibleng makita yun ngayon dahil tanghali. Posible. Kasi alam ko kung sino ang aswang na yun. Teka, kilala mo? Sino? Dapat natin siya mahuli. Hindi mo na kailangan pumagitna. Ako nang bahala sa matandang yun. Hindi naman ako gigitna. Tutulong lang ako. Kahit na. Hindi ko talaga alam kung bakit niya ako sinundan dito. Hindi ko naman siya kilala. Kung ganun, baka may nagustuhan siya sa'yo. May mga kwento si tatay na kapag nagustuhan ka rin ng isang aswang, maaaring... Ano? Gawin ka rin niyang tulad niya. Gawing aswang? Anong klaseng biro yan? Totoo. Kayang gawin niya ng aswang. Kaya mag-iingat ka. Natahimik ako at hindi na sumagot. Pagdating ng hapon, tulad ng sinabi ni Manang Tonyo, may nag-ikot na opisyal at sinabi na hindi maaaring lumabas ng bahay pagsapit ng 6:00. Dahil sa anunsyo, naisipan ng umuwi ni Sandra. Pag-uwi niya, nanatili lang ako sa loob ng bahay hanggang sumapit ang gabi. Nakaupo ako sa sala at tinitingnan ng langis na nasa kamay ko nang biglang sumakit ang tiyan ko. Itong sakit. Naramdaman ko ito nung isang araw eh. Napahawak ako sa tiyan ko habang namimilipit sa sakit. Pumintig ng malakas ang puso ko. Parehong pagkaskas sa yero. Parehong nakaramdam ako ng sakit sa tiyan. Biglang nahagip ng mata ko ang maliit na bote na nagsimula ng kumulo. Ang aswang ang may gawa ng lahat ng nangyayari sa akin. Gumapang ako hanggang makuha ko ang baril na nasa lamesa. Dahil sa sakit ng tiyan ko, wala halos akong lakas. Pero sinubukan ko pa ding maglakad papunta sa bubong kung nasaan ang aswang. Itinutok ko ang baril doon at ipinutok ko, saka nakarinig ako ng ingay. Akin ako. Nasa ka na. Rafael! Bakit may tao sa labas? Anong ginagawa ng matandang yun? Hanapin ko ang anak ko. Kahit saan pupunta ako. Ang aswang. Nawala ang pagkakaskas ng aswang. Manong! Manong!
Naika-ika akong tumakbo papunta sa kusina at kumuha ng bawang at asin at agad na lumabas ng bahay. Nakita ng dalawang mata ko kung paano tumalo ng aswang sa matandang lasing at walang awang dinukot ang mga lamang loob ng matanda. Nanlaki ang mga mata ko at kahit na nanginginig ang kamay ko, itinapon ko sa aswang ang asin at bawang at agad naman itong napahiyaw. Bago ko po siya naabutan, tumalo nito papasok sa gubat. Manong! Manong! Buisip, bakit hindi ko pa napatay ang nilalang na yun? Iho, ang anak ko. Kailangan ko makita ang anak ko. Baka hanapin niya ako. Manong, wala na ho ang anak nyo. Hindi. Buhay pa siya. Hindi pa siya patay. Isa din siyang sundalo. Sinakripisyo niya ang buhay niya para sa bayang ito. Pero bakit? Bakit siya pa ang unang mawawala kaysa sa akin? Pagsasalita pa sana ako nang makita ko ang pulang mga mata ng aswang. Agad kong kinuha ang baril at tinutok yun sa kanya. Walang pag-aalinlangang pinaputok ko ang baril. Pero bago pa man dumating ang bala, mabilis na nakailag ang aswang. Anong nangyayari? Marco! Hindi! Baka si Tia Elsa na ang susunod niyang saktan. Walang pag-aalinlangang tumakbo ko papunta sa bahay ni Tia Elsa. Kahit na nag-iika-ika ako, ginamit ko ang buong lakas ko para maabutan si Tia. Nabubuksan pa lamang ang pinto. Pagkabukas niya ng pinto, saktong malapit na ako. Nanlaki ang mga mata niyang nakatingin sa kalsada. Isang nilalang tinatangay ang katawan ng lalaki na kahandusay sa daan. Aswang! Pumasok ka ng bahay, Tia Elsa! Ano nangyayari? Paano nagkaroon ng aswang ang baryong ito? Mamaya na ako magpapaliwanag. Kinakailangan natin pumasok o tayong susunod. Pagdating ko sa pinto, agad kong tinulak si Tia Elsa papasok. Saka sinarado ang pinto. Tumingin ako sa butas ng bintana at nakita kong tinatangay na ng aswang ang walang buhay na katawan ng matanda. Ang dugo nito'y dumaloy sa kalsada, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Anong gagawin natin? Kailangan ng asin. Tia, kumalma ka. Ligtas tayo rito. Paano ako kakalma? Nakita ng dalawang mga mata ko kung paanong kinain ng aswang na yon ang matandang lalaki. Alam ko, Tia. Matagal ko nang alam. Dahil ako ang sinusundan ng aswang na yon. Anong ibig mong sabihin? Alam kong hindi ito kapanipaniwala. Pero sinundan ako ng aswang dito sa baryo natin. Simula nang dumating ako galing gera. Sinundan ka ng aswang? Bakit? Di ko rin po alam. Basta kinakailangan natin mag-ingat tuwing gabi. Pati na rin tuwing umaga. Di ko pa nasasabi sa'yo. Pero ang aswang na sinasabi ko ay si Manong Victor. Ano? Ang sapatero? Oo. Hindi ba't dumating lang siya nung dumating rin ako? Teka, alam ba din ito ng mga opisyal kaya inuutusan tayong hindi lumabas ng gabi? Oo. Dahil sinabihan sila ni Manong Tonyo, ang albularyo sa baryo natin. Si Tonyo, bantog na siyang albularyo sa bayan natin. Tama ka, Tia. Kaya makinig ka sa akin at wag na wag kang lalabas, lalo na pagsapit ng gabi. Hindi siya halos makapagsalita. Nakita ko sa mga mata niya ang pinaghalong gulat at takot. Napabuntong hininga na lang ako, saka inilalayan siya paupo sa sopa. Biglang nangilid ang kanyang luha at hinawakan ng kamay ko. Ikaw ang pakay niya dito. Ibig sabihin, ililigtas kita sa kanya, Marco. Hindi ko siya hahayaang saktan ka. Hindi mo na kailangan gawin yan, Tia Elsa. Kaya ko ang sarili ko. Sa ngayon, kailangan mo maging mapagmasid sa paligid. Kung hindi ko siya mahuhuli o mapapatay hanggang bukas, ako mismo ang aalis dito sa baryo. Aalis? Hindi! Huwag mong kakalabanin mag-isa ang aswang, Marco. Alam mo namang malakas at marami silang kayang gawin, hindi ba? Alam ko. Pero hindi ko kayang mas marami pang madamay dahil sa akin. Kung ako ang kailangan niya, ako lang ang dapat niyang harapin.
Pagkatapos kong sabihin yon, agad akong niyakap ni Tia Elsa. Sa kauna-unahang pagkakataon, simula nang mamatay ang aking mga magulang. Ngayon ko lang ulit naramdaman ang init ng yakap ng isang magulang. Naluluha akong lumayo sa kanya. Ako nang bahala sa lahat, Tia. Sumandal ako sa sopa. Saka nangihinang ibinaba ang baril ko sa lamesa. Napapikit akong tumingala sa kisame habang hawak-hawak ang aking tiyan. Hinayaan kong pumikit ang aking mga mata hanggang dalawin ako ng antok. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo, Marco. Nangako ako sa mga magulang mo. Kinabukasan nagising akong naaamoy ko ang masarap na aroma ng nilagang baboy. Nakita ko na lang ang sarili kong nakahiga na sa sopa at mayroong kumot sa katawan. Nangihina akong napaupo kasabay ng pagkarinig ng papalapit na yapak. Marco, gising ka na pala. Kumain ka na muna. Nagluto ako ng sinabawang baboy. Ayos na ako. Alam kong hindi ka pa kumakain. Bago ka umuwi, kumain ka muna. Napabuntong hininga na lang ako sa kakinuha ang pagkaing dala niya. Kumain ako at ilang minuto lang. Tumabi siya sa akin at sinabayan ako. Alam kong hindi mo gustong pag-usapan pero gusto kong sabihin sa'yo na bago mamatay ang mga magulang mo, sinabi nila sa aking alagaan ka. At nung una, tama ang sinasabi mong tinanggap kita nang dahil sa pera. Matagal na kasi akong nagseselo sa mama mo. Dahil siya, nagkaroon ng pamilya. Masayang pamilya, habang ako naman, miserable. Pero habang tumatagal, nakasama kita, napamahal ka na sa akin, Marco. Tinuring kitang anak at nagulat na lang ako. Isang araw, galit na galit ka sa akin. Dahil narinig ko ang usapan niyo noon ng kaibigan mo na pumayag kang ampunin ako dahil sa pera. Patawarin mo ako. Alam kong naging masama ang hangarin ko sa'yo, Marco. Walang emosyong tiningnan ko siyang walang tigil na umiiyak. Napapikit na lang ako sa kamarahan siyang tinapik bago lumabas ng bahay niya. Pumunta ako sa bahay ko at nagsimulang maghanda para sa paparating na gabi. Naglagay ako ng asin at bawang sa aking bulsa. Sinigurado kong puno ng bala ang aking baril at naghanda din ako ng matibay na lubid. Hinanda ako din ang kondisyon ng aking katawan. Kahit nalumpo ako, nag-ehersisyo ako hanggang dumating ang hapon. Alam ko susugod ka ulit ngayon at hindi ko hahayaang idamay mo ang nag-iisang magulang ko. Lumabas ako at tingnan ang bahay ni Tia Elsa. Nasa labas din siya at mukhang malalim ang iniisip. Biglang napatingin sa akin. Tumangulang ako sa kanya at sumenyas na pumasok ng bahay. Pumasok naman siya at pati na din ako. Sumapit ang gabi. Nasa malapit lang ako ng pinto. Hinihintay ang pagsugod ng aswang. Bakit hindi pa siya lumalabas? May iba pa ba siyang plano? Teka, si Tia Elsa. Wala akong sinayang na oras. Agad akong pumunta sa bahay ni Tia Elsa. Malakas akong kumatok pero walang nagbukas ng pinto. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Tia Elsa! Tia Elsa, buksan mo ang pinto! Tia Elsa! Buisit! Tia Elsa! Aswang! Para akong nabuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko ang sigaw ni Tia Elsa. Agad kong tinutok ang baril sa pinto at pinaputukan yun. Bumukas naman ang pinto at bumungad sa akin ang madilim na bahay. Minuksan ko ang ilaw at nagulat ako na bumungad sa akin ang asin at bawang na nakapalibot sa mismong kinatatayuan ko. At sa harapan ko ay si Tia Elsa na umiiyak habang hinila siya palabas ng aswang. Agad kong tinutok ang baril sa aswang at nagpaputok. Papatayin kitang peste ka! Natamaan ang aswang sa balikat kaya nabitawan niya si Tia Elsa. Umalis siya at dumaan sa pinto sa kusina ni Tia Elsa. Nakabukas ito
Nagugulahan akong tumingin kay Tia Elsa na umuubo na ng dugo at umiiyak. Lalapit na sana ako nang pigilan niya ako. Huwag! Mas ligtas ka dyan, Marco. Huwag kang lalapit sa akin. Hindi ko siya pinakinggan. Lumabas ako sa bilog at pinuntahan siya. Binuhat ko ang katawan niya. Patuloy na tumulo ang kanyang luha. Napatingin ako sa tiyan niyang puno ng dugo. Agad ko yung tinakpan. Hinawakan naman niya ang kamay ko. Hindi ko namalayan na tumutulo na din ang aking luha. Bakit? Bakit mo ginawa to, Tia Elsa? Dahil gusto kong layuan ka ng aswang. Marco, gusto kong ako na lang ang kunin niya at hindi na ikaw. Pero di ba, sinabi ko sa iyo, ayoko madamay o mawala ka rin sa akin, di ba? Bakit mo pa rin ginawa? Kasi nangako ako sa mga magulang mo. At ang dahilan kung bakit ako patuloy na nabubuhay ay dahil gusto kong protektahan ka. Pero Tia, ikaw na lang ang pamilya ko tapos mawawala ka pa. Patawarin mo ako, Marco. Patawarin mo ako. Hindi kita gustong iwanan. Pero Kasabay ng walang tigil niyang pag-ubo, hindi ko namalayan na pumasok na ulit ang aswang. Malakas nito akong sinipa palayo kay Tia Elsa at bumaon din ang kuko niya sa balikat ko, kaya napahiyaw ako sa sakit. Bago pa man ako makatayo, nakita kong pinunit na ng aswang ang tiyan ni Tia Elsa. Tumingin ang aswang sa akin at malademonyong ngumiti, kaya mas lalong umusbong ang galit ko sa puso. Lumayo ka sa kanya! Dahil sa galit ko, nawalan ako ng konsentrasyon. Nakailag ang aswang at mabilis na lumapit sa akin at sinuntok palayo ang baril. Nabitawan ko yun at kinuha nito ang pagkakataon na hawakan ang balikat ko at mas idiniin ang kanyang matatalas na kuko. Magiging miserable ka din. Tulad sa akin. Tulad ko. Ah! Gamit ang natitirang lakas ko, kinuha ko ang bawang at asin na nasa balikat ko at sinabuyan siya nun. Agad na napahiyaw ang aswang at lumayo sa akin. Dali-dali ko namang kinuha ang baril ko at pinaputukan siya sa katawan. Napahiyaw ulit ito at mabilis na lumabas ng bahay. Akala ko lulubayan niya si Tia Elsa, pero tinangay niya ang katawan niya na ikinugulat ko. Napasigaw ako at nanghina akong tumayo. Isa lang nasa isip ko. Hindi, Tia Elsa. Ipag-iiganti kita. Ah! Kailangan ko ng tulong. Mas bumigat ang aking paghinga. Gusto ko pang umiyak ngunit may kailangan akong tapusin. Dahan-dahan ako lumabas ng bahay at nagmamadaling tumakbo papunta sa bahay na nag-iisang taong alam kong makakatulong sa akin. Lumingon ako ng lumingon para tingnan kung sinusundan ako ng aswang at sa kabutihang palad ay hindi. Manong Tonyo, kailangan ko ng tulong mo. Teka lang, tatay. Baka hindi yan si Marco. Tulungan niyo ako. Sumugod ang aswang sa bahay. At kailangan ko ng tulong mo, Manong Tonyo. Kailangan natin patayin ang aswang. Hindi siya aswang. Sigurado ako. Diyos ko. Marco, pumasok ka. Kumuha ka ng malagamgam na tubig at malinis na panyo, Sandra. Bilis! Sige po. Pinaupo ako ni Mang Tonyo at tiningnan ang sugat ko sa balikat. Kinuha niya ang baril sa kamay ko kasabay ng pagdating ni Sandra. Dala ang pinapakuha ng kanyang tatay. Marahan na hinugasan ni Manong Tonyo ang sugat ko. Kailangan ko ng tulong mo, Manong Tonyo. Kailangan kong harapin ang aswang at patayin. Pero mahina pang katawan mo, iho. Pinatay ng aswang na yun ang kaisa-isang pamilya ko. Napatabo ng bibig si Sandra sa narinig. Napatango naman ako at pinipilit na maging matatag. Pero walang humpay pa rin na tumulo ang luha ko. Pinatay ng aswang na yun ang tiyahin kung walang ginagawa kundi asikasuhin ako. Protektahan ako. Kahit kapalit pa ang buhay niya. Marco? Kaya nagmamakahawa po ako. Tulungan niyo ako.
Hindi ko na kaya ito pabuti kinabukasan. Kailangan ka magtuos kami. Narinig ko ang malalim na buntong hininga ni Manong Tonyo. Bago tinapik ako sa balikat, tumingin ako sa kanya. Puno ng pag-asa at marahan siyang tumango. Tutulungan kita. Hahanapin natin ang aswang. Kung ganon, sasama din ako. Anak, masyadong delikado. Hindi ko kayang maghintay lang dito hanggang umaga na para bang pinapatay din ako dahil hindi ko alam kung anong nangyayari na sa'yo. Hindi ba kita mapipigilan kahit ngayon lang? Hindi, tatay. Hindi ako makikinig sa pagbabawal mo ngayon. Lalaban ako. Nakita ko ang pagsuko kay Manong Tonyo bago tumango at naglakad papasok sa isang kwarto. Paglabas niya, may hawak na siyang buntot pagi at isang mahabang espada. Binigay niya ang buntot pagi kay Sandra. Kung sakaling lumapit sa iyo ang aswang, gamitin mo ito. Matutulungan ka nitong makatakas. Opo, tatay. At ikaw naman, Marco, marami pa bang bala ang baril mo? Opo, may ilan pa ako nakatago rito. Kung gano'n, halika na. May ideya ako kung saan pwedeng magtago ang aswang. Tumango ako at alam kong nakikita sa mga mata ko ang galit at paghihigante. Lumabas na kami ng bahay at sinundan namin si Manong Tonyo. Tanging ang ilaw ng maliliit na gesera ang naging gabay namin sa paglalakbay. Ilang minuto lang, nakarating kami sa isang pamilyar na lugar. Sementeryo? Oo, iho. Maaaring nandito siya. Sabay-sabay kaming napahinto nang may marinig kami. Agad ako naging alerto at tumingin sa paligid. Napatingin ako kay Manong Tonyo na naglabas ng langis saka itinaas ito. Nandun ang aswang, kumakain ng bangkay. Anong gagawin natin? Susugod lang tayo? Mas mabuting hindi niya malaman na sumusugod tayo. Marco! Pinaputok ko kaagad ang baril at natamaan ang likod ng aswang. Mabilis akong tumakbo palapit sa aswang. Kahit na nagika-ika ako, hindi ko yun halos maramdaman dahil sa galit ko. Mamatay ka na! Hindi ko na malaya na pumulot ng malaking bato ang aswang at tinamaan ako sa ulo. Agad akong napahiga dahil sa sakit. Susugurin na sana ako ng aswang nang pumagitna si Manang Tonyo at hiniwa ang isang kamay ng aswang. Napahiyaw naman ito sa sakit. Marco, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Buwisit na aswang. Tatay! Sa likod ninyo! Mabilis akong kumilos at tinutok ang baril sa aswang. Pinaputok ko yun at natamaan ng aswang ulit sa likod ko. Muling humiyaw ang aswang at gumapang palayo sa amin. Nanakit man ang buong katawan ko. Kinuha ko kay Manong Tonyo ang espada, ngunit hindi ko alam na meron pa palang plano ang aswang. Tumingin ito sa akin at agad nang umisi na parang demonyo bago ako sinipa palayo. Dahil nasa akin ang espada, walang naging depensa si Manong Tonyo. Susugurin na sana nito si Manong Tonyo nang lumabas si Sandra at nilatigo ang aswang hanggang nang hina ito at gumapang na lang sa damuhan. Nanginginig ang katawang kong tumayo at lumapit sa kanila. Tay! Ayos ka lang ba? Salamat, anak. Oo, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Sigurado ka ba? Bakit namumutla ka? Ako nang bahala rito. Gamit ang espada, walang awa kong hiniwa ang dalawang paa nito na ikinahiyaw ng aswang. Dahil hindi pa ako kontento, hinila ko ang katawan niya sa malaking kahoy at tinali siya doon. Gamit ng taling inihanda ko kanina. Unti-unting nagbalik ang anyong tao ng aswang. Marco, iho, alam kong hindi mo ito magagawa. Pareho tayo ng pinagdaanan. Namatay ang magulang natin dahil sa giyera. Inabondo na tayo ng mga taong akala nating pwedeng pagkatiwalaan. Hindi tayo magkapareho! Tama na!
Tama na! Tinutulungan lang naman kita. Ayaw mo sa tiyahin mo. Yung lalaking namatay dahil sinaktan ka at yung lasing ginambala ka. Tumulong lang ako dahil alam kong may potensyal kang maging tulad ko. Makapangyarihang nilalang. Ginawa mo yun para tulungan ako. Makapangyarihan. Nakikita mo ba ang sarili mo? Alam kong gagaling pa ako. Kailangan ko lang kumain ng bangkay at pwede ka din kumain. Para... Sinuntok ko sa tiyan si Manong Victor hanggang manghina siya. Ang dugo mula sa katawan niya ay dumaloy pababa sa ugat ng malaking puno. Bakit mo ako sinundan? Dahil pareho tayo. Miserable. Sa gera, alam kong nung una kita nakita may pagkakapareho tayo. May koneksyon sa atin. Kung papakinggan mo lang ako. Mas gusto kong pakinggan ang sigaw mo habang ibinabaong ko itong espada sa katawan mo. Tama na! Tama na! Hindi ako titigil. Paulit-ulit kitang papatayin hanggat hindi mo makalimutan itong pangyayari kahit patay ka na. Walang awa ko siyang pinagsasaksak. Tumalsik na sa katawan ko ang dugo mula sa kanyang katawan. Pero hindi ako tumigil hanggang hindi ko nakikitang gutay-gutay na ang kanyang katawan. Biglang nakaramdam ako ng yakap mula sa likod ko. Bitiwan mo ako! Papatayin ko ang aswang na to! Patay na siya. Wala na siya, Marco. Hindi pa ako tapos. Kulang pa ang ginawa ko sa kanya! Tama na, Marco. Tama na. Patay na siya. Napaluhod na lang ako. Mabigat pa din ang aking puso. Kahit na napatay ko na ang aswang, parang hindi pa yun sapat lalo na't hindi maibabalik nito ang buhay ni Tia Elsa. Nanatili akong nakaluhod hanggang lumiwanag ang paligid. Ang katawan ng aswang ay unti-unting nalulusaw dahil sa araw. Doon pa lang ako nakaramdam ng pagod at panghihina sa katawan. Napatingala ako sa mag-ama at agad na nawala ng malay. Marco! Hindi ko alam kung ilang araw akong walang malay. Nagising na lang ako at nakita ang sarili kong nasa ospital. May mga nakakabit sa katawan ko. Napadaing ako at sinubukang umupo. Marco, salamat naman at gising ka na. Ilang araw akong walang malay. 2 araw. Hinay-hinay lang. Sakto lang at may natira kami ni tatay na pagkain. Kumain ka kung may gana ka ng kumain. Nasaan ang tatay mo? Biglang nawala ang ngiti ni Sandra. Sinubukan niyang ngumiti sa akin, pero hindi pa din nakatakas ang naluluhan niyang mga mata. Andon, ayos lang. Ano nangyari sa kanya? May nangyari ba? Nasa isang kwarto. Hindi maganda ang kalagayan niya. Tinago niya sa akin na malala na pala ang sakit niya sa puso. At sabi ng doktor, parang piniga ang puso ko habang kinukwento niya ang nangyari. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Umiyak siya sa balikat ko at ramdam kong hindi pa siya handa pakawala ng kanyang tatay. ayoko mangyari ang araw na ito. Kahit alam kong mangyayari, ayoko pa din, Marco. Walang lunas sa sakit ni tatay. Hinigpitan ko lang ang yakap ko sa kanya. Hinayaan ko siyang umiyak ng umiyak. Tinama ko ang kanyang hinigpis. Pagkatapos ng ilang minuto, huminto na siya at lumayo sa akin. Anong balak mong gawin? Hindi ko alam. Pero gusto kong gawing masasayang oras ang araw na natitira sa kanya. Gagawin natin ang sinasabi mo. Tutulong ako. Hindi man ako makakatulong sa pagaling ng tatay mo, pero tutulong ako sa ibang bagay. Maaari ko ba siyang makita? Oo
Oo naman. Nandito siya sa katabing kwarto. Pagpasok namin sa kwarto, nakita kong nakaratay ang katawan ni Manong Tonyo. Ilang araw pa lang pero kita na sa katawan niya ang epekto ng sakit. Payat na siya at sobrang mahina. Napatingin siya sa kinatatayuan namin. Marco, mabutit gising ka na. Gusto ko sana magpasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay niyo sa akin. Kahit na alam ko may sakit kayo. Walang anuman, iho. Sandra, maaari mo ba muna iwan kami ni Marco? Sige po, Tay. May bibilihin lang din po ako sa labas. Iho, nararamdaman kong nalalapit na ang oras ko. Huwag niyo sabihin yan. Marami pa kayong gagawin ng anak mo. Alam ko, gustong gusto ko ngunit hindi na kaya ng katawan ko. Pwede ba ako manghingi ng pabor sa'yo? Anong pabor po? Alagaan mo si Sandra. Hindi niya kayang walang sumusuporta sa kanya. Gustong gusto niyang magluto at sumali sa mga paligsahan sa pagluluto pero hindi niya nagagawa dahil sa sakit ko. Gusto kong gawin na niya yun. At alam ko mang maaga pa, ngunit sana ikaw ang lalaking makakasama ng anak ko. Palagi kanyang kinakwento sa akin at alam kong gusto ka ng anak ko. Manong Tonyo, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Alam kong masyadong mabigat itong binibigay ko sa'yo, ngunit ikaw lang ang inaasahan ko. Ngumiti siya sa akin at ngumiti din ako pabalik. Hinawakan ko ang kanyang kamay at barahan na tumango. Hindi pa man ako sigurado sa nararamdaman ko para kay Sandra. Alam kong gusto ko ding alagaan siya, tulad ng pag-aalaga ni Manong Tonyo. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko. At pangako, makikita niyo ang anak niyong mananalo sa paligsahan. Pangako. Maraming salamat, Marco. Maraming salamat. Lumipas ang 1 linggo, labas-pasok kami ni Sandra sa ospital. Gamit ang pera na meron ako na ang gumastos sa lahat ng bayarin. Nasa labas ako ngayon naghahanap ng tindahan na may makita akong papel na lumilipad sa hangin. Nang mahulog ito sa daan, kinuha ko yun at agad na kumislap ang aking mga mata nang mabasa ko kung ano ang nandoon. Matagal na ako naghahanap ng ganito at ngayon natupad na. Nagmamadali akong naglakad papunta sa ospital at hinanap si Sandra. Sandra! Oh, Marco, bakit ka humahangos? Ano nangyari? May nahanap akong polyeto na nagsasabi may paligsahan sa pagluluto ng mga ulam. Sumali ka. Paligsahan? Talaga? Pero si tatay... Akong bahala. Ako mag-aalaga sa kanya. Ang isipin mo na lang ay yung paligsahan, ha? Pumunta tayo bukas kung saan to gaganapin at isasali kita. hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pangarap ko ito, Marco. Alam ko, kaya tuto pa rin natin. Ngumiti siya ng malaki at agad akong niyakap. Niyakap ko din siya pabalik. Kinabukasan din nilista ko ang pangalan niya at ikinuwento ko din kay Tatay Tonyo ang balita habang natutulog si Sandra. Kinabukasan nagsimula na ang paligsahan. Dahil hindi kami nakapunta ni Tatay Tonyo, nakinig na lamang ako sa radyo. Nakita ko kung paano tumawa, manalangin at mag-alala si Tatay Tonyo. Habang pinapakinggan ko ano mangyayari sa paligsahan, biglang tinanong si Sandra kung sino ang inspirasyon niya sa pagluluto. Ang tatay ko, si Tatay Tonyo. Sana naririnig mo ito ngayon. Tatay, gusto kong sabihin na ako ang pinakamasayang bata na namuhay sa mundong ito. Hindi kayo nagkulang ni nanay. Mahal na mahal kita. Ipapanalo ko itong paligsahan para sa'yo. Boses na yun ng anak ko. Boses yun ni Sandra. Opo, Tatay Tonyo. Kanya yun. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha. Hindi nagtagal sinabi sa radyo na sasabihin na ang nanalo sa paligsahan. Pareho kaming naghintay ni Tatay Tonyo. At nang inanunsyo,
Nanalo bilang pangalawang pinakamasarap magluto si Sandra. Pareho kaming nagsaya ni Tatay Tonyo. Kahit na hindi makagalaw si Tatay Tonyo, nakita ko ang pagpapasalamat niya at ang saya sa kanyang mga mata. Tinupad mo nga ang pangarap ko, Marco. Maraming salamat. Walang naman po, Tay. Galing ng anak ninyo. Kinagabihan dumating si Sandra dala ang medalya at sertipiko. Agad siyang lumapit sa ama niya at ipinakita ang mga nakuha niya sa paligsahan. Tatay, alam niyo bang may kumausap sa akin may-ari ng kainan dito sa bayan? At sinabi niyang gusto niyang tanggapin ako bilang tagapagluto nila. Masaya ako para sa iyo, Sandra. Masayang masaya. Nagawa ko po, tatay. Nagawa ko bago. At ngayon, oras na para magpaalam sa iyo, anak ko. Alam kong makakaya mo na nang wala ako, anak. Malakas ka, matapang. Tatay? Kahit anong mangyari, palagi mong tatandaan na sa hirap at ginhawa. Palagi kaming gumagabay ng nanay mo sa itaas. Mahal na mahal kita, anak ko. Yun ang huling salita ni Tatay Tonyo bago tuluyang bawian siya ng buhay. Malakas na napaiyak si Sandra. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ng likod niya para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Maraming salamat sa lahat, tatay. Mahal na mahal din kita. Lumipas ang ilang linggo. Inilibing na ang bangkay ni Tatay Tonyo at nagsindi din ako ng kandila para sa mga mahal ko sa buhay. Dinala ko din ang sapatos ng aking kaibigan. Nilagay ko yon kasama ang mga bulaklak. Sana payapa na kayong namumuhay dyan sa langit. Maraming salamat sa inyong lahat. At dito nagtatapos ang kwento nila Lolo at Lola, mga kasityo pangil. Tunay ngang nakakaiyak ang kwento nila Lolo Marco at Lola Sandra. Pero alam niyo kung ano ang isa sa mga natutunan ko. Na kahit anong hirap ng buhay, kahit may umalis, may babalik na mas magaan at mas masaya. Si Lola Sandra nakapagpatayo kalaunan ng sarili niyang restaurant. At si Lolo Marco naman ay naging katulong ni Lola Sandra sa pagpapalago ng negosyo. Ngayong wala na sila, ang mga anak nila, si Papa at si Tito, ang nag-aasikaso ng lahat. Sana nagustuhan ng mga listeners ang aking kwento. Mapuno sana ng inspirasyon at aral ang inyong puso. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mag-comment kayo sa baba, babasahin ko. Muli, ako si Harold, nagpapaalam.